Okay, na-detect na. Finally, na-solve na ang problema. Okay, so tayo po ay saglit na manalangin bago po tayo magsimula sa salita ng Diyos. Ama naming Diyos na nasa langit, narito po kami sa iyong banal na harapan. Kami po ng mga magkakapatid ay sama-samang dumudulog sa iyo at buong puso at buong pagpapakumbaba na amin pong hinihiling na bigyan mo kami ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na makaunawa. Tulungan mo po ako, O Diyos, ang iyong lingkod na siyang tagapagpaliwanag at tagapaghatid ng iyong mabuting balita. At ganoon din po ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa umagang ito. Marami pong salamat, O Diyos, sa muling pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang sa araw na ito ay sama-sama kaming makaparito at ikaw ay aming purihin at sambahin at kami ay makapakinig ng iyong mga instruction sa amin. Salamat po, O Diyos, mabuti ka sa amin at karapat-dapat lamang na ikaw ay aming unahin, ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming papurihan, dakilain at pasalamatan. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. So tayo po ngayon ay nasa part 2 na ng chapter 33 ng Exodus. Malapit-lapit na po tayong matapos dito sa Exodus. Now, ito pong Genesis Exodus, in particular ang Book of Exodus po, is an overview of the Torah. Kasi ang Torah ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yung pong unang libro sa lumang tipan, ang tinatawag nating Torah. At alam na ho nating lahat na ang ibig sabihin ng Torah, it is a Hebrew word na ang ibig sabihin po ay instruction or teachings. At dito po sa loob ng Torah ay nakapaloob ang tinatawag nating mitzvot, which is the justice system of God, o simply tinatawag natin itong law. Okay? Now, ito pong Exodus in particular po ay siya ang pinaka-overview ng Torah. Ang details po nito ay pag-uusapan natin pagdating natin sa Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Okay? So, kaya yung Exodus po ay it's an overview. It's an overview of the Torah. The details ay pag-aaralan po natin sa Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kaya kung mapapansin nyo po sa pag-aaral natin ng Exodus, walang masyadong ibinibigay na detalye. No? Kasi ang detalye po niyan ay nandoon sa Leviticus, nandoon sa Numbers, nandoon sa Deuteronomy. Now, simulan po natin sa pagbasa muna ng mga talata. At sisimulan natin ito sa verse 7 dahil natalakay na po natin yung mga naunang verses sa Exodus chapter 33. So allow me to read the entire Exodus 33 and then babalikan ulit natin verse by verse. Verse 7, Exodus 33, Moshe or si Moses would take the tent and pitch it outside the camp, far away from the camp. He called it the tent of meeting. Everyone who wanted to consult Adonai would go out to the tent of meeting outside the camp. Whenever Moses went out to the tent, all the people would get up and stand, each man at his tent door, and look at Moshe until he had gone into the tent. Whenever Moshe entered the tent, the column of cloud would descend and station itself at the entrance to the tent, and Adonai would speak with Moshe. When all the people saw the column of cloud stationed at the entrance to the tent, they would get up and prostrate themselves, each man at his tent door. Adonai would speak to Moshe face to face as a man speaks to his friend. Take note of this po. Adonai would speak to Moshe face to face as a man speaks to his friend. Then he would return to the camp,
But the young man who was his assistant, Yehoshua or Joshua, the son of Nun, never left the inside of the tent. Moshe said to Adonai, "Look, you say to me, make these people move on. But you haven't let me know whom you will be sending with me. Nevertheless, you have said, I know you by name, and also you have found favor in my sight. Now please, if it is really the case that I have found favor in your sight, show me your ways, so that I will understand you and continue finding favor in your sight. Moreover, keep on seeing this nation as your people." He answered, "Set your mind at rest. My presence will go with you after all." Moshe replied, "If your presence doesn't go with us, don't make us go on from here. For how else is it to be known that I have found favor in your sight, I and your people, other than by your going with us? That is what distinguishes us, me and your people, from all the other peoples on earth." Adonai said to Moshe, "I will also do what you have asked me to do, because you have found favor in my sight, and I know you by name." But Moshe said, "I beg you to show me your glory." He replied, "I will cause all my goodness to pass before you, and in your presence I will pronounce the name of Adonai. Moreover, I show favor to whomever I will, and I display mercy to whomever I will. But my face," he continued, "you cannot see, because a human being cannot look at me and remain alive." Remember po kanina sa verse 11, sabi ko, you take note of it. Pagdating po sa verse 20, sabi niya, "But my face," he continued, "you cannot see, because a human being cannot look at me and remain alive." So may seeming contradiction between verse 11 and verse 20. Napansin niyo po ba yan? So i-explain natin ho yan later. "Here," he said, "is a place near me. Stand on the rock. When my glory passes by, I will put you inside a crevice in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face is not to be seen." So, kung kayo po ay tatanungin sa umagang ito at kayo ay bibigyan ng isang pagkakataon lang na ano ang inyong kaisa-isang kahilingan lang sa buhay sa umagang ito, ano po yung hihilingin ninyo? Isang kahilingan lang sa umagang ito. Mag-isip po kayo. Ayan, so nakaisip na ho kayo? Ano kaya yung mga kahilingan nyo? Isa lang ha, hindi pwedeng isa't kalahati o isa, dalawa. Kailangan isa lang ho na kahilingan. So ano yung, kung tatanungin ka ng Diyos ngayon at sasabihin niya sa iyo na humiling ka sa akin humiling ka sa akin ngayong umagang ito, pero isa lang ang hihilingin mo, ano po yung hihilingin niyo sa Kanya? Well, siguro po ay ilan sa atin or marami sa atin or wala sa atin ang katulad ni Moses. Kasi si Moses po, ang kanyang hiniling lang ay ang presence ng Diyos. Sino sa inyo dito ang humiling ngayong umaga? Lord, yung presence mo lang. Wala. Sino ang humiling, Lord, lupa't bahay. Lord, trabaho. Lord, magandang mapapangasawa. Si Moses po,
ay ililid niya ang buong nation of Israel. 3 million people. They are in the wilderness, in the most inconvenient place on the face of the earth. All challenges at different situations. At hindi niya pa alam kung ano yung dadatnan niya dun sa promised land. Alam niya may mga Canaanites doon, may mga Hittites, may Jebusites, no? May Hamas. Alam niya dadatnan niya yun doon. Pero hindi niya pa nakikita. Hindi niya pa alam kung ano ang terrain, kung ano ang lupain. And what would be the reaction itong 3 milyong tao na ito? Nalagasan na ng 3,000. At ang Diyos mismo ang nagsabi na itong mga taong ito ay mga stiff-neck na mga tao. Matitigas ang ulo, mahirap pasunurin, no? Reklamador. Kaya ang hiniling lang ni Moses sa kanyang Panginoon, Lord, yung presence mo lang. Yung presence mo lang. So ibig sabihin po, yung presence lang ni Lord, lahat yung problema na yon lulutasin ng Diyos. Yung presence niya lang ang kailangan niya. Dahil pag nandun ang presence ng Diyos, bahala ang Diyos doon sa tigas ng ulo ng mga tao. Bahala ang Diyos kung naging unruly sila, naging reklamador sila. Bahala ang Diyos doon sa ilang yung lalakbayin pa nila. Kasi at this point in time, nandun sila sa foot of the Mount Sinai. And they were there for more than a year already, or almost a year na silang nakakampo doon. And then naganap na nga po yung pagtataksil ng bayang Israel. Na habang kinukuha ni Moses yung instruction ng Diyos kung paano itatayo ang tabernacle, kung paano uumpisahan ang priesthood, kung kinukuha niya yung batas ng Diyos, yung magiging alituntunin ng Diyos. Nandoon pa lang ho siya sa Mount Sinai, sa taas, kasama niya si Joshua. Nagtaksil na yung mga tao dun sa baba. At sila po ay nagtunaw ng mga hikaw na ginto at ito ay hinulma nila para maging isang golden calf. At ito'y kinagalit ng Diyos at syempre kinagalit din ni Moses. So ito yung mga taong ililid ni Moses papasok ng promised land. Kaya ang pinaka-importante lang kay Moses ay ang presence lang ng Diyos. And that would be enough. No? Now, sa susunod po na Sunday, ay si Pastor Ed ang magpipreach kasi first Sunday yon. On second Sunday ho, ay sesegue ako ng konti. Sesegue ako ng konti. Kasi may mga, ito pong isa sa mga account ito sa Bible na kung saan ginagamit ito ng maraming religious group, maraming tao, na pinaniniwalaan nila na ipinagbawal ng Diyos ang pagsusuot ng hikaw, pagsusuot ng singsing, ng alahas, pagbi-makeup. So, at isa po ito kasi ang sabi ho nila, ang tinunaw ay mga hikaw. Tapos ginawang golden calf. Tapos ang ginawa ni Moses, pagbaba niya, yung golden calf na ito, tinunaw niya ulit, ginawa niya, pinulbus niya. Pagkatapos niyang pulbusin, isinama niya dun sa inumin ng tao at pinainom sa mga tao yung pulbos ng ginto. Pinainom sa mga tao. And then, tapos inutusan sila ng Diyos, tanggalin niyo yung mga hikaw ninyo o yung mga ornaments ninyo. Tanggalin niyo lahat yung mga borloloy ninyo sa katawan. So, ibig sabihin, yung hikaw, kwintas, no, singsing, bracelet, anklet, o whatever,
pinatanggal ng Diyos. Kaya sabi po nung ilang mga religious group, singsing ng hikaw, ng bracelet, hindi na tayo nag-aalahas dahil yan ay pinagbawal ng Diyos. Oh, so kaya meron siguro kayo, may mga kaibigan kayo, kamag-anak, na naniniwala sila na pag nagsingsing ka, naghikaw ka, nag-alahas ka, ikaw ay nagkakasala. Nag-makeup ka, ikaw ay nagkakasala. No? Dahil doon sa mga pangyayari na ganon, and many more other scriptures in the Bible na kinokoto nila at sinasabi, ito ang sinasabi sa salita ng Diyos, kaya ipinagbabawal ng Diyos yan. Now, kaya segue po ako ng konti. Kasi baka kayo po, hindi ko po alam kung saan din kayong church nang galing before, baka meron din kayo natanggap na ganoong mga teachings, no? O kaya meron kayong kaibigan or kakilala na kinukumbinsi kayo na huwag ka na mag-alahas, huwag ka na maghika, huwag ka na magsingsing, mag-bracelet, at huwag ka na mag-makeup, no? Dahil yan ay ipinagbabawal ng Biblia, pinagbabawal ng Diyos. So alamin natin sa scriptures kung totoo nga ba yon. Kaya po ako segue para maging maliwanag po yon. Okay? So, parang gusto nyo na ngayon malaman no? Parang gusto nyo na ngayon malaman. 2 Sunday pa ho. Ngayon, sa susunod na Sunday, sa second Sunday, kaya huwag kayo nga absent. Huwag kayo nga absent dahil hindi nyo malalaman kung bawal nga ba o hindi. No? Siyempre, madaling sabing hindi bawal or bawal. Pero i-prove natin sa scriptures, hindi opinion ng tao. Kailangan po maging scriptural tayo. At tatalakayin natin ito within its context. Ulit-ulitin ko sa inyo yan. Tatalakayin natin yan within its context. Kasi kaya maraming naliligaw sa pag-unawa sa mga talata sa Biblia kasi binibigyan po ng kahulugan out of context. Kaya kailangan ilagay natin siya sa tamang konteksto. So pero po sa Sunday, sa susunod na Sunday pa yon. No? So, nangangako po ba kayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maraming saksing ito na kayo ay dadalo sa susunod second Sunday ng buwang susunod? Taas mo ang kamay ng dadalo lahat. Salamat to. Salamat to. Anyway, so balik ko tayo dito dahil nandito tayo sa Exodus chapter 33, no? Sabi po dyan, Moshe would take the tent and pitch it outside the camp, far away from the camp. He called it the tent of meeting. Everyone who wanted to consult Adonai would go out to the tent of meeting outside the camp. Now, marami po siguro kayo mababasang mga komentary na ang tinutukoy na tent of meeting dito o yung tinatawag nila dito na na tent ay yung tabernacle na. So, I made it very clear last Sunday po, hindi pa po ito yung tabernacle. Okay? Ito po ay ordinaryong tent kasi ang ginamit na Hebrew word dito sa tent ay ohel. At yung pong ohel is just an ordinary tent. Hindi po siya tabernacle. Sa madalit salita, wala pa hong natatayong tabernacle dito. So, ang ginawa ni Moses, outside the camp, nagtayo siya ng ohel, ng ordinary tent. Na kung saan, doon niya kinakatagpo ang Diyos. Doon sa ordinary tent na yon. Ang isa pa pong pagkakaiba dito, yung pong tabernacle, nung natayo na, kapag binibisita sila ng Diyos once a year, no, during the Yom Kippur, ang Diyos po ay He hover doon po sa tabernacle. No? At bababa po siya doon sa Holy of Holies. Andun po yung the clouds will hover the tabernacle and specifically on the Holy of Holies, doon po siya bababa.
dito ang dinescribe po ay merong column of clouds. Hindi po hovering over the tabernacle. At nasa harapan lang siya nung tent. Kaya hindi po ito tabernacle pa. Okay? So, ito po ay nangyari after na magtaksil ang bayang Israel at si Moses po ay nakikipag-bargain sa Diyos na kung maaari patawarin niya ang bayang Israel sa kanilang pagkakasala. No? At willing nga si Moses na i-block out yung kanyang pangalan mula po sa libro. Burahin ang pangalan niya. Dahil inaako niya po yung responsibilidad bilang leader ng Israel yung sa ginawang kasalanan ng bayang Israel. Kaya't willing siya na maparusahan siya. Kahit wala siyang kinalaman, wala siyang kasalanan, dahil nandun siya sa tuktok ng bundok nung nangyari yon, ang totoong may kasalanan si Aaron, dahil si Aaron ang naiwan dun sa baba. Pero willing si Moses na akuin ang parusa sa ginawang kasalanan ng bayang Israel. Pero ang prinsipyo po ng Diyos, kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. No? Kaya po pinarusahan yung 3,000 na tao na hindi po nagrepent. Some of them nagrepent kaya pinatawad ng Diyos. Ganun pa man, kahit na sila'y pinatawad ng Diyos, they still suffer the consequences of their sins. Kasi nagkaroon pa po ng plague, nagkaroon ng salot doon sa kanilang kalagitnaan. So, kaya principle ng Diyos, pagka tayo nagkasala, lapit lang tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad, patatawarin niya tayo. Pero, kahit na pinatawad tayo ng Diyos, meron pa rin pong consequences yung ating ginawang kasalanan. Dahil ang Diyos natin is a God of justice. Yes, He is a God of mercy and love, but He is also a just God. And He is a God of justice. Kaya kailangan, kahit napatawad yung kasalanan, meron pa rin pong consequences na mararanasan ang tao. No? So, whenever Moshe went out to the tent, all the people would get up and stand, each man at his tent door, and look at Moshe until he had gone into the tent. So, kaya biglang yung mga tao po ay dahil doon sa naranasan nila niyon, nakita nila yung 3,000 namatay na ang inutusang pumatay sa kanila ay mismong sarili nilang mga kamag-anak at nakita nila yung paglaganap ng plague. Yun nga pong wala nang ganoong sitwasyon eh. Ang hirap na ng buhay doon, I suppose. No? Kumbaga, wala nang plague, wala nang ganoong pinarusahan. Mahirap na ho yung buhay eh. Eh di lalo pa na may namatay na 3,000 pagkatapos po ay meron pang plague na dumaan sa kanila na nasa wilderness sila na lahat ay lahat ay merong kakulangan, kulang sa tubig, kulang sa pagkain, kulang po sa convenience, nakatent lang sila lahat, nasa wilderness sila. Kaya talagang dumanas sila dito ng hirap. No? At yung hirap na dinanas nila, kagagawan naman nila yun eh. No? Kagagawan ho nila yun. So every time na makita ngayon nila si Moses, na kinainipan nila, 40 days lang nawala, eh ngayon, biglang lahat ng tao, nandoon yung kanilang submission, nandoon yung kanilang pagrespeto kay Moses bilang kanilang leader. Kaya kapag lumabas na si Moses at maglalakad na papunta dun sa tent na itinayo niya sa outside of the camp, labasan na lahat ng tao sa kanilang mga tent at sila ay yuyuko na po bilang paggalang nila kay Moses. Now, whenever Moshe entered the tent, the column of cloud would descend and station itself at the entrance to the tent. So yung pong column of cloud na yon, nagre-represent siya na nandoon na ang presence ng Diyos. Okay? And Adonai would speak with Moses. When all the people saw the column of cloud stationed at the entrance to the tent, they would get up and prostrate themselves, each man at his tent door. Na pipicture nyo po ba yung
senaryo dito na 3 milyong tao po ito, ha. Pinag-uusapan natin dito, hindi 300 to, 3 milyong tao ito. The moment they see Moses, napapunta na siya dun sa tent to meet with God, labasan na sila, and then pag nakita na nila yung clouds, the column of clouds, ibig sabihin nandun na yung presence ng Diyos, they will all bow down in worship. They will all bow down in reverence to the Lord. No? Adonai would speak to Moses face to face, as a man speaks to his friend. Face to face. Ano po ibig sabihin nito? Now, yung pong face dito ay in Hebrew, yung po ay panim. P-A-N-A-Y-I-M. Panim. Panim. Yun po yung Hebrew word. No? Na ang ibig sabihin po nung panim ay presence. Sa madalit salita, pag sinabi po ditong Adonai would speak to Moses face to face, nandoon yung presence ni Moses, yung face niya, physical face, nandun siya, pero yung face ng Diyos, yun po ay nandun ang presence ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Nandun po ang presence ng Diyos. Okay? So, as a man speaks to his friend, so hindi po ibig sabihin may mukha ang Diyos, kundi ang ibig sabihin po ng word na Hebrew word na panim, ang ibig sabihin po nun ay presence ng Diyos. So every time na bababa po yung column of clouds in front of the entrance to the tent, the presence of God is there. As if nag-uusap silang harapan, face to face. Tayo po ay mapalad sapagkat nung ating pong tinanggap ang Panginoong Jesucristo as our Lord and personal Savior, sinuko natin ang buhay natin sa ating Diyos, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, at tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Ang sabi po ng Scripture, ang ating pong katawan ay naging dwelling place ng Diyos. Tayo ay naging temple of the Holy Spirit. So which means, yung pong nararanasan dito ni Moses, once a year. Or, kung di man once a year, o kumbaga occasional lang na nararanasan ni Moses, na kapag bumaba yung pillar of clouds or yung column of clouds, pag bumaba, nandun ang presence ng Diyos. Pag umalis po yung clouds, wala na dun ang presence ng Diyos. Sa tabernacle, kapag bumaba yung clouds, nag-hover yung clouds at bumaba dun sa Holy of Holies, na-experience nung high priest, isa lang siya, yung presence ng Diyos. Pag umalis na po yun, tapos na yung seremonya, wala na ang presence ng Diyos doon. Now, in our case, mga kapatid, nung tayo po ay nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, sinuko natin ang ating buhay sa Kanya, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, at tinanggap natin siya, pinaniwalaan natin at pinanampalatayanan natin na ang Panginoong Jesucristo, si Yeshua, ang ating tagapagligtas, yung pong presence ng Diyos ay nanatili na sa atin. Kaya, si Moses, nararanasan niya yung presence ng Diyos occasionally. Ang buong bayan ng Israel, nararanasan nila ang presence ng Diyos once a year. Now, brothers and sisters, if you are a born-again believer, nararanasan mo ang presence ng Diyos 24/7. Wherever you are, wherever you go, whatever you do, the presence of God is in you. Sino ngayon ang mas mapalad? Si Moses o ikaw? Si Moses. Alam nyo, sa tingin ko po, no, ito yung hindi masyadong nagsisink in sa atin eh. Pero ito po ang sabi ng Scripture eh.
Hindi ko po imbento ito. Ito po ang sinabi ng scriptures na tayo po ay naging temple of the Holy Spirit. Kaya naging dwelling place tayo. Nung time po nila Moses, yun ang dwelling place ng Diyos here on earth, the tabernacle. Nung wala pa ang tabernacle, it's right in front of the tent of the Holel of Moses. But today, dalangin ko po na mag-sink in talaga sa atin ito, no? That we are the temple of the Holy Spirit. So which means, yung presence ng Diyos nandyan po lagi. Hindi occasional. Hindi po once a year. At ito ang pinakakaabangan ng mga tao. Na bumaba ang presence ng Diyos. Kaya si Moses, ang kanyang kahilingan, wala siyang ibang hiniling sa Diyos, kundi ang presence lang ng Diyos. Bakit po hinihiling ni Moses ito? Kasi alam ni Moses, nandun lang ang presence ng Diyos kapag bababa siya doon sa pillar of clouds. Doon niya lang nararanasan na nandun ang presence ng Diyos. Wala po siyang kaisipan ng katulad ng kaisipan natin ngayon na kahit nasaan tayo, nandun ang presence ng Diyos. Moses said to Adonai, "Look, you say to me, make these people move on. But you haven't let me know whom you will be sending with me." Lord, hindi pa sinasabi kung sino sasama sa akin. Inutusan mo na ako, mag-break camp na kami, lipat na kami ng lugar, papunta na kami ng promised land, pero hanggang ngayon din pa sinasabi kung sino sasama sa akin. Nevertheless, you have said, "I know you by name." Wow. No? Si Moses, "I know you by name," sabi ng Diyos sa kanya. And this is exactly the same thing sa atin po. God knows you by name. Ang bawat isa po sa atin, kilala tayo ng Diyos. Kilalang kilala, hindi lang kilala. Kilalang kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Now, sa Bible po, pag narinig natin yung word na name, hindi lang po ito yung identity ng tao. Kundi sa Bible po, pag sinabing name, yan po ay tumutukoy sa karakter ng isang tao. So kaya si Moses po, hindi lang siya kilala ng Diyos sa kanyang pangalang Moshe, kundi kilala ng Diyos pati ang kanyang karakter. Kilala ng Diyos ang bawat detalye ng kanyang buhay. Kilalang kilala ng Diyos ang kanyang ugali, kilalang kilala ng Diyos ang kanyang kahinaan, ang kanyang kalakasan. Alam lahat ng Diyos yon. At wala siyang maitatago. Ganon din po sa atin. Lahat tayo, hindi lang by name kilala tayo ng Diyos, kundi kilala tayo sa lahat ng aspeto. Ugali, temperament, weaknesses, mga strength natin, yung gifts natin, lahat yan alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano pinagdadaanan natin sa buhay. Alam ng Diyos kung malungkot ka, kung masaya ka. Ano ang nagdulot ng kalungkutan sa iyo? If you are in pain, alam ng Diyos yan. If you are struggling, alam ng Diyos yan. Walang nalilingid sa Kanya. Alam niya kung namumroblema ka sa asawa mo, sa anak mo, sa manugang mo, sa biyanan mo, sa mga magulang mo. Alam ng Diyos lahat ito. Wala pong nalilingid sa Kanya. Nevertheless, you have said, "I know you by name, and also you have found favor in my sight." Ito po yung ito yung kumbaga, highlight ng buhay ni Moses Yung yung favor ng Diyos ay nasa kanya. Alam niyo po mga kapatid, kapag ang favor ng Diyos ay nasa iyo, no? Maaaring dumadaan ka. Hindi naman po ibig sabihin na pag nasa iyo ang favor ng Diyos, wala ka ng problema, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na mawawala ng pera, lagi ka nang masaya. Hindi naman po ganun yun Kasi ito si Moses sa 3 milyong matitigas ang ulo.
nasa wilderness. Kasama rin siyang dumadanas ng hirap ng tao. Kasama rin siyang dumadanas ng kulang sa tubig, kulang sa pagkain, kulang sa tulog. Kasama rin siyang naglalakbay. And yet, nandun po yung favor ng Diyos sa kanila. Ako po, I believe with all my heart, kahit nagkakaganyan ng Israel ngayon at may digmaan doon, nandoon pa rin po ang favor ng Diyos sa kanila. Believe me. Because they are the chosen people and they are the chosen nation. No? At the end of the day, makikita ho natin, Israel will win the war. Because God is with them. Because the favor of God is with them. Hindi ho tinalikuran ng Diyos ang Israel. Hindi ho inabandon ng Diyos ang Israel. Hindi niya po iniwanan ng kanyang piniling tao. And you know what? Sa pag-aaral ko po ng mga dito po sa Torah, in particular dun po sa Book of Deuteronomy, nakita ko po yung favor ng Diyos sa Israel na di po ba ang sabi sa atin sa Biblia ay iipunin ulit ng Diyos ang mga Israelita at dadalhin niya sa kanyang bayan. Kaya nung sila'y sinakop ng Babylon, binalik ng Diyos sa bayan nila. Yung Northern Kingdom, nung sinakop ng Assyria, nag-scattered na sila all over the world. Pero sila po ay iniipon ng Diyos, ibabalik sila sa bayang Israel, itong mga naka-scattered na mga Jews na ito, dahil ang sabi po ng Diyos, nagkakalat na kayo kung nasaan kayo. No, nagkakalat na kayo. Kasi ganito po, ang sabi ng Diyos sa kanila, kapag kayo ay nasakop ng ibang bansa, kaya naghihirap kayo, nahirapan kayo, at naalala nyo na kaya kayo nagkakaganyan, na-recognize nyo, in-acknowledge nyo, kaya kayo nagkakaganyan dahil sumuway kayo sa Diyos, at ang sabi ng Diyos, bumalik kayo sa akin, at ako'y babalik sa inyo. Yun po yung pangako ng Diyos eh. Pero, meron po mga Israelites, hindi nila nare-realize yun. Kaya ang nangyayari po, parang nagkakalat na sila sa iba't ibang lugar ng mundo. So ang ginawa po ng Diyos, nagkakalat na kayo eh. Balik ko na kayo sa bayan ko. So ibig sabihin, may provision ng Diyos, ang unang provision niya, kapag kayo ay nagsisi sa inyong kasalanan, tumawag kayo sa akin, babalik ako sa inyo, ibabalik ko kayo sa lupain ninyo. Okay? Now, ang another provision ng Diyos is, nagkakalat na kayo eh. Pinapahiyaan nyo na ang pangalan ko. Kukunin ko na kayong lahat, ibabalik ko kayo. So, kaya dalawa po. Yung mga nagsisi, bumalik sa Diyos, kukunin ng Diyos, ibabalik. Yung mga ayaw magsisi, nagkakalat na, binibigyan na ng kahihiyan ng pangalan ng Diyos, kukunin niya ulit, igagather niya, ibabalik niya. So, ganyan po yung favor ng Diyos sa bayang Israel. Kailan po ito nagsimula? Simula pa sa panahon ni Abraham, Isaac, and Jacob. Ito po kay Moses. Sabi ni Moses, Lord, I have found favor in your sight. Ang Diyos mismo ang nagsabi kay Moses, no? Na nasa iyo ang favor ko. Moses. Verse 13, now please, if it is really the case that I have found favor in your sight, show me your ways. Show me your ways so that I will understand you and continue finding favor in your sight. Moreover, keep on seeing this nation as your people. Natatandaan niyo po ang sabi ng Diyos nung nandun sila sa Mount Sinai? Sabi ng Diyos kay Moses, your people. Bakit to? Kasi the covenant was broken nung itinayo nila yung golden calf na yon. The covenant was broken because there was infidelity already. Kumbaga sa mag-asawa, yung marriage
covenant has been broken already. Nagtaksil na yung isang partner. Kaya yung pong covenant was broken. Kaya sabi ng Diyos, your people, sabi kay Moses, your people downstairs, kumbaga, nagtataksil na sila. Nag-build na sila ng golden calf doon. Ito ang pakiusap ni Moses sa Diyos. Keep on seeing this nation as your people. And I believe, mga kapatid, 3,500 years have gone by hanggang ngayon, itong panalangin o kahilingan ni Moses na ito sa Diyos ay yun pa rin ang ginagawa ng Diyos. Nandun pa rin ang favor ng Diyos sa nation ng Israel. Dadating po yung time talaga, i-condemn ng buong mundo ang Israel. Sana wag mapasama ang Pilipinas sa nagko-condemn sa Israel. Napakinggan ko po yung pong aking ina-attenan na Israel Bible Center sa Israel, yung isang rabbi po doon. Ang sabi niya, yung nire-report ng Hamas na minamassacre kumbaga ng mga Israelites, ang totoo daw po yun ay hindi yung mga Israelites mismo ang gumagawa, yung mismong Hamas. Nung nag-announce ang Israel na mag-evacuate na kayo. People from the north, you go to the south, you exit sa Egypt. Lahat ng mga civilians, lumabas kayo dyan. Dahil mag-ground invasion na kami sa north dahil nandoon naka-concentrate yung Hamas. No? Alam niyo po, ang pumigil dun sa mga tao to evacuate, yung mga Hamas. Ang pumigil dun sa mga tao. Ayaw nilang papuntahin yung civilian at mag-exit doon po sa southern part papuntang Egypt. Bakit to? Kasi ginagamit nilang human shield. Kasi alam nila ang mga Israelita hindi bobombahin ng ospital. Hindi bobombahin ang mga civilian na But they found out na yung pong isa sa pinakamalaking ospital sa Gaza nandun sa ilalim ng ospital mismo ang hideout ng mga Hamas. Kaya yung pong October 7 nung minassacre nila during the music festival, pagkatapos po nung massacre na yon, yung coordinated attacks, yung majority ng mga Hamas na umatake po doon nagpunta sa ilalim ng ospital. Kasi alam nila hindi bobombahin ng Israel ang ospital. So, anyway, kaya because of this mga wrong publicity, mga wrong propaganda, dadating po talaga yung time ang bayang Israel iko-condemn ng buong mundo. Lahat ng bansa kaaway na nila, nag-iisa na lang sila, doon po tatayo ang Diyos na ang kakampi nila ay Diyos. Mga kapatid, by spiritually speaking, we are all Israelites. And no matter what happened, the favor of God is on you. Let's take that principle po. Wala tayo doon, hindi tayo by blood Israelites. Pero spiritually speaking, we were grafted and we were adopted into the family of God. Kaya kahit anong mangyari, ang favor ng Diyos ay nasa atin. Don't ever believe the lies of the devil na wala na ang favor ng Diyos sa inyo. Ito, mga taong titigas din ang ulo eh. Parehas din lang natin, di ba? Dinadanas nila yung hirap, dinadanas nila yung mga consequences ng kasalanan nila, pero hindi wini-withdraw ng Diyos yung kanyang favor sa kanila. Nandun pa rin yung favor ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos kay Moses, set your mind at rest. So alam ng Diyos bagabag na ang isip ni Moses Wala nang, tingin ko hindi na nakakatulog ng mahimbing to. Pamunuan mo yung 3 milyon na matitigas ang ulo, tingin mo makakatulog ka na mahimbing dyan? Lahat ng reklamo dadalhin sa iyo. Lahat ng kanilang pangangailangan dadalhin sa iyo.
Pero sabi ng Diyos, set your mind at rest. My presence will go with you after all. So the most important thing para kay Moses is the presence of God. So, ibig sabihin po, yung presence ng Diyos, yun yung kanyang favor kay Moses. At nangyari po ito because of the grace of God. Here we can see the display of God's grace on the life of Moses. Naranasan ni Moses yung grace ng Diyos. No? Moses replied, if your presence doesn't go with us, don't make us go on from here. Kita niyo po, no? Ang pangako ng Diyos, I will bring you to the land flowing with milk and honey, which means I will bring you to the land of abundance. Imagine niyo po kung ano yung kanilang pagnanasa na makarating na sila dun sa lupain na yun. Kasi nasa wilderness sila eh. Salat sa tubig, salat sa pagkain, nakabilad sa init ng araw, yung inconveniences ng disyerto, naglalakad, no? Tapos, yung mga tent nila, a-assemblein, tapos i-disassemble, bibit-bitin nila, kasama mga bata, matatanda, may sakit, mga hayop, mga gamit, bitbit nila, at ang terrain nila ay bundok, disyerto, batuhan. Kaya imagine niyo po yung para bang isang player na uhaw. Tapos andyan na yung tubig. Sa harapan na. Ganun na lang po yung ano nila na makainom na ng malamig na tubig. Dahil uhaw na uhaw. Sila po ganito, gusto na nilang makarating dun sa promised land. Kasi yun ang sabi ng Diyos, it is a land flowing with milk and honey. Pero may Canaanites doon, may Jebusites, may Hittites, may Amorites. May digmaan pa kayong haharapin. Pagdating nyo doon, hindi kayo basta-basta makakainom ng tubig doon. Kaya sabi ni Moses, Lord, kung yung presence mo hindi sasama sa amin, wag na lang, wag mo na kaming dalhin doon. Kasi ganun din, hindi ho ba? Kahit nandun ka, ibig sabihin po, kahit mapunta kami dun sa promised land, which is the land of milk and honey, which is a land of abundance, nandun lahat, yung supply ng tubig, supply ng pagkain, yung permanenteng tirahan, yung maganda na yung terrain, hindi na siya yung mga babato at buhangin, hindi na bulubundukin, maayos na yung lugar na pupuntahan namin. Pero anong saysay ng lahat ng yun, Lord, kung wala ka? Sabi ni Moses, dito na rin lang ako, parehas lang yun. So ibig po sabihin mga kapatid, sa buhay ho natin, di ba? Anong saysay ng nakatira ka sa 1,000 square meters of property at meron kang 500 square meters of floor area, meron kang 4 na bedrooms, 4 na toilet and bath, meron kang garahe para sa 4 na sasakyan, at gated ang iyong perimeter fence, at meron kang security, at nagbubumang yung negosyo, napopromote ka sa iyong trabaho, pero wala ang presence ng Diyos. Doesn't make any sense. Alam ni Moses, kahit na yan ay land flowing with milk and honey, pero kung wala ang presence mo, Lord, dito na lang ako sa disyerto. Parehas lang kasi yon. Parehas lang yon. But what will make all the difference, Lord? So ibig sabihin kay Moses, kahit huwag mo na kaming dalhin doon sa land flowing with milk and honey, kahit nandito kami sa disyerto, dito sa wilderness, pero yung presence mo nandito, mas gusto namin dito. Kita nyo yung kondisyon ni Moses, di ba? Lord, yung presence mo lang. Yung presence mo lang. Because that will solve everything.
Kahit may sakit ako, pero nandun yung presence mo. Kahit wala akong pera, pero nandun yung presence mo. Kahit maliit yung bahay ko, pero nandun yung presence mo. Kahit may problema ang pamilya ko, pero nandun yung presence mo. Lord, alam ko, may katulong ako. Alam ko, kakayanin ko to kasi kasama kita. Kahit nasa ang sitwasyon pa ako, basta nandun yung presence mo, Lord, kaya ko to. Kasi ikaw ang gagawa. Hindi ako nag-iisa. Sa oras ng kalungkutan ko, nandun ka, Lord. Aanuin ko ang masaya. Wala ka naman. Hindi ba mas magandang malungkot ka pero andun ang presence ng Diyos? Kesa masaya ka, wala ang presence ng Diyos. So ibig sabihin na nagpapasaya sa iyo, material na bagay. Which alam naman natin, itong material na bagay na ito, yan po ay temporary. Hindi magtatagal. Let us learn from Moses. Kung ikaw ay tatay, yung presence ng Diyos mahalaga sa paglilid ng pamilya mo. Kung ikaw ay isang empleyado o ikaw ay isang boss sa opisina, yung presence ng Diyos mahalaga. Ma-share ko lang ho ng konti yung aking testimony. Ako po ay napunta sa ganitong kalagayan sa kumpanya hindi dahil magaling ako. Alam ko ho yun. Dahil marami akong kasama doon na kung makikilala nyo lang sila, ay magagaling ho sila. Doon sa apat na pinagpilian, sa apat sa amin, pagka pinagtabi-tabi nyo po yung aming resume, at tiningnan nyo yung resume naming apat, yung akin po ang unang-unang yung pipiliin para itapon. Yun ang unang-unang pipiliin para itapon. Not qualified. Kaya nung i-announce po, nagtuturo ako doon sa klase during that time, yung aming quality manager kumatok doon sa pintuan ko. Sabi sa akin, Sir Dante, ikaw ang napili. Na itapon. Hindi po. So, hindi na po ako mapakali noon. Kasi, sabi ko, mukhang mabigat tong responsibility na ito. Eh, ang gusto ko lang naman magturo sa classroom. Pagkatapos po ng klase ko, pumanig ako doon sa opisina ko. Andun ako sa aking table. Ako po'y kinakabahan na. Sabi ko, hindi na lang. Iyaano ko na lang. Sasabihin ko, nagbibiro lang ako. Ayoko na, gusto ko lang magturo ako. But, sa isip ko po, Lord, ang promotion naman sa iyo nang gagaling eh. So kung pinopromote mo ko, salamat. Kasi sa iyo ang promotion eh. Salamat, Lord. Pero ito po yung aking kondisyon. Hindi ko po makakalimutan ito. Sabi ko, Lord, ito po ang aking isang kondisyon lang. Kung hindi mo ako sasamahan dun sa promotion na ito, wag na lang. Wag na lang, Lord. Pero kung sasamahan mo ako, tatanggapin ko. Dahil alam ko, pagtatagumpayin mo ko, ikaw ang magtatagumpay para sa akin. That was 2000, kailan po ba yun? Nakalimutan ko na. Anyway, but when I became the general manager po ng Lufthansa Technical Training Philippines in 2015, until now, hanggang ngayon po, 2023, dumaan ang pandemic, dumaan ang lahat ng problema. Nagkaroon po ng tanggalan doon sa amin, half ng mga empleyado tinanggal. Nagkaroon ng crisis and all that. No, dumaan po lahat yon. Pero from 2015 hanggang ngayon po, ang kumpanya po namin ay nag-perform ng, kumbaga po, paano ko ba siya i-describe?
Siya po ay talagang nag-boom. Talaga pong there was a time na bumaha, sabihin na natin, bumaha ng pera sa loob ng kumpanya. Ngayon po, yung company ay talagang kumbaga sabi nga ng mga German sa amin, nagmarka kayo dito sa Germany, ang Manila. Kaya po on November 22 hanggang 25, the whole management team ng Germany pupunta po dito para makipag-meeting po sa amin para i-define kung ano ang direction namin. Bukas po ng 5 o'clock may meeting ako dun sa CEO ko. Bukas ng 5 o'clock. At pag-uusapan namin what direction to take. Because sabi nila sa akin, we cannot take Manila for granted anymore. You are playing a very, very big role in the industry. Why? Because the favor of God ay nandun po, mga kapatid. Nandun po yung favor ng Diyos, hindi dahil magaling ako. Una, wala naman talaga akong galing, sa totoo lang. Nakakaintindi lang. No? Nakakaintindi lang ako, hindi ako yung super na Pero because of the favor of God, because of the presence of God, dahil kaya hindi ko nakakalimutan yun eh. Lord, kung hindi mo ako sasamahan doon, wag na lang. Mahihirapan lang ako doon dahil mag-effort lang ako ng todo-todo. Baka wala lang maging result. Mapapagod lang ako. Mai-stress lang ako. Pero kung sasamahan mo ako, pagtatagumpayin mo kami, Panginoon. Ganito po ang ni Moses, Lord. If your presence doesn't go with us, don't make us go on from here. So mga kapatid, make a deal with God. Lord, kung hindi ka rin lang sasama sa amin, wag na. Ito pong ating church ngayon. Bakit meron tayo ng lahat ng ito? Hindi naman tayo mayayaman dito. Bilang lang ang milyonaryo. Pero hindi ako kasama doon. Bakit meron tayo nito, mga kapatid? 1,705 square meters of property. 1,000 square meters of floor area. Kasi semento lang nung ating parking. I believe with all my heart, nung lumipat po tayo dito, sinamahan kasi tayo ng Diyos. I believe the presence of God po nasa atin. Kaya nga, it's enough. It's enough. Yung presence ng Diyos ang pinaka-importante sa lahat. Pag yung presence ng Diyos ang umalis, kahit na milyonaryo pa tayong lahat dito, kahit na talented pa tayong lahat dito, wala hong saysay lahat yan. Mapapagod lang tayo. Magkakainisan lang tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Kaya alalahanin natin, kaya tayo nagtatagumpay dahil ang presence ng Diyos ay nandoon. Kaya kung meron man tayong hihilingin, so ngayon po tatanungin ko kayo, kung tatanungin ulit ng Diyos, ano ang kaisa-isang kahilingan nyo ngayong umaga? Ang bilis nyo magbago ng isip, para kayong mga Israelita. Well, I believe ito po ang pinaka-the best na i-desire natin sa puso natin, mga kapatid. Ang presence ng Diyos ay sumama sa atin. Sabi ni Moses, I will end with this, for how else is it to be known that I have found favor in your sight? I and your people, other than by your going with us. That is what distinguishes us, me and your people, me and your people, from all the other peoples on earth.
Ang magdidistinguish lang ay yung presence mo. Yung favor mo na sa amin. Yun lang. Hindi yung galing namin, hindi yung yaman namin, hindi yung connection namin. Ang magdidistinguish lang, Lord, ay yung presence mo. Na kami ay taong pinili mo. No? So, Adonai said to Moshe, I will also do what you have asked me to do because you have found favor in my sight and I know you by name. Hindi pa po natapos si Moses doon. Lord, show me your glory. Yan po ang tatalakayin natin. Ay, hindi, segue ako sabi ko no? Sa third Sunday. Sa third Sunday po, tatalakayin natin yan. Ano ba sabi ni Moses? Lord, I beg you to show me your glory. Kasi kinonfirm na ng Diyos My presence will go with you. Sige Lord, your presence will go with us. But please show me your glory. Ano ba itong glory na sinasabi ni Moses na ito? Na gusto niyang makita. Gusto niyang ipakita ng Diyos sa kanya. Yan po ang ating tatalakayin sa third Sunday. Tayo po tayong lahat at tayo po ay awit sa Panginoon at tayo po ay